Alam nyo ba na ang Dubai ay hindi talaga itinayo gamit ang kita mula sa langis? Kabaligtaran ito sa iniisip ng marami dahil sa totoo lang, wala pang 2% ng yaman nila ang galing sa petrolyo. Ang lungsod na ito na dating tuyong disyerto ay lumago mula sa mahigit 100,000 tao noong 1975 hanggang sa umabot na ito sa 4 na milyon ngayong 2025. Sa loob ng 5 dekada, naging sentro ito ng karangyaan, mga dambuhalang skyscraper at mga artipisyal na isla na hinahangaan ng buong mundo. Pero ang lahat ng kinang na nakikita nyo sa social media ay nakatayo sa isang napakasensitibong pundasyon. Itinayo ang Dubai sa isang pangako na kahit anong gulo o giyera ang mangyari sa paligid ng Middle East ay hinding-hindi ito madadamay. Ngunit paano kung ang proteksyong ito ay biglang maglaho at ang pinakaligtas na lungsod sa mundo ay maging isang target? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Pagdating ng huling bahagi ng 2025, ang Dubai International Financial Center ay naging tahanan ng daan-daang malalaking bangko at mga kumpanya ng investment. Sa katunayan, halos 10,000 mga milyonaryo ang lumipat sa bansang ito sa loob lang ng 1 taon dahil mas pinili nila ito kaysa sa Switzerland o Singapore. Noong February 25, 2026, ang kumpanyang Emaar Properties na gumagawa ng mga malalaking gusali sa Dubai ay umabot sa pinakamataas na halaga nito na halos 40 bilyong dolyar. Mukhang perpekto ang lahat at patuloy ang pagdagsa ng mga tao dahil sa kanilang Golden Visa program. Pero habang ang lahat ay abala sa pagkita ng pera at pag-e-enjoy sa mga yacht party, isang malaking kaganapan naman ang bumago sa daloy ng kasaysayan. Noong February 28, 2026, habang peak ng tourist season at kasagsagan ng Ramadan, biglang niyanig ang katahimikan ng Dubai. Naglunsad ang Iran ng mahigit 100 ballistic missiles at halos 1,000 drone attack patungo sa United Arab Emirates. Bagamat marami sa mga ito ang naharang ng kanilang defense system, may mga nakalusot pa rin na sumira sa ilang bahagi ng lungsod. Ang pag-atake na ito ay hindi lang basta pagkasira ng mga gusali, kundi pagkasira rin ng tiwala ng buong mundo. Ang dahilan ng kaguluhang ito ay ang operasyon ng Amerika at Israel laban sa Iran na tinawag na Operation Roaring Lion. Dahil ang UAE ay nagpapatuloy ng isang base militar ng Amerika, naging madali tuloy silang target sa mata ng kanilang mga kalaban. Sa loob ng 4 na dekada, pinaniwala ng Dubai ang lahat na sila ay ligtas sa lohika ng gulo sa kanilang rehiyon. Pero sa isang araw lang, napatunayan na ang lahat ng yaman ay pwedeng mabulabog. Ang totoong ibinebenta ng Dubai sa mga dayuhan ay hindi ang Burj Khalifa, kundi ang pakiramdam na ikaw ay protektado. Ginawa nilang sentro ng transportasyon ang kanilang airport para pagdugtungin ang iba't ibang kontinente. Dito tumatakas ang mga mayayaman mula sa Russia, Ukraine at maging ang mga taga-Europe na ayaw magbayad ng mataas na tax sa kanilang mga bansa. Ang Dubai, ang naging takbuhan dahil dito ay walang personal income tax at halos walang krimen sa mga kalsada. Noong mga panahong iyon, ang binabayaran ng mga dayuhan doon ay ang kasiguruhan na hindi nila kailangang alamin kung nasaan ang pinakamalapit na bomb shelter. Pero noong gabing iyon ng February 28, 2026, isang malaking pagkukulang ang nabunyag dahil wala palang kahit isang public bomb shelter sa buong Dubai. Dahil sa takot, napilitan ang mga pamilya na magpalipas ng gabi sa mga madidilim na parking lot sa ilalim ng lupa. Ang mga magulang, sa kagustuhang hindi matakot ang kanilang mga anak, ay nagsinungaling at sinabing ang mga pagsabog sa langit ay mga fireworks lang para sa Ramadan. Ngunit ang totoo, ang mga tunog na iyon ay hudyat na ang kanilang mundong kinagisnan ay nagbabago na. Sa loob lang ng ilang oras, ang mga grocery app na dati ay mabilis mag-deliver ay biglang nag-crash dahil sa sobrang dami ng gustong umorder. Naubos ang mga pagkain sa mga supermarket at ang mga kalsadang dati ay buhay na buhay kahit madaling araw ay naging parang ghost town na. Pagdating ng Linggo ng umaga, hindi na makilala ang Dubai.
Sa gitna ng peak tourist season kung kailan dapat ay punong-puno ang mga beach, wala kang makikitang tao. Ang langit na dati ay laging may dumadaang eroplano ay naging malinis at tahimik sa kauna-unahang pagkakataon. Nakakatakot isipin na ang mga target ng pag-atake ay hindi random, kundi ang mga mismong simbolo ng yaman at kapangyarihan ng Dubai. Ang sikat na Fairmont Hotel sa Palm Jumeirah ay tinamaan ng isang drone na nagdulot ng malaking sunog na kitang-kita mula sa malayo. Pati ang Burj Al Arab, ang hotel na hugis layag na siyang pinakasikat na icon ng Dubai, ay hindi rin nakaligtas. Bagamat hindi ito direktang tinamaan ng misil, ang mga naglalakihang debris naman mula sa mga naharang na armas ay bumagsak sa harapan nito at nagdulot ng makapal na usok. Maging ang Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo, ay nakitaan ng usok sa paligid nito. Ang Terminal 3 ng Dubai International Airport naman, na itinuturing na pinaka-busy na aviation hub sa buong mundo, ay naging casualty zone kung saan nagmamadaling lumikas ang mga pasahero sa gitna ng usok. Hindi lang sa lupa ang pinsala kundi pati sa ekonomiya. Ang Jebel Ali Port na daungan ng kanilang mga kalakal ay nagliyab at ang usok nito ay milya-milya ang layo. Sa tala ng kanilang Ministry of Defense, mahigit 100 missiles at daan-daang drones ang pinakawalan laban sa kanila. Kahit sabihin nating marami ang naharang ng kanilang defense system, ang mga piraso naman ng nawasak na armas ay nahulog pa rin sa mga matataong lugar. Para sa mga investors, hindi mahalaga kung interception lang ang nangyari. Ang mahalaga sa kanila ay ang imahe ng usok na lumalabas sa pinakasikat na hotel sa Middle East na kumalat sa buong mundo sa loob lang ng ilang segundo. Dahil dito, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nagsara ang stock exchange ng Dubai at Abu Dhabi ng 2 sunod na araw. Libo-libong flights ang kinansela at ang mga kumpanya ay nagsimula na ring magplano ng malawakang tanggalan sa trabaho. Ang mga tao ay nag-uunahan na ring bumili ng ginto bilang proteksyon sa kanilang yaman dahil sa sobrang bilis ng pagbagsak ng ekonomiya sa loob lang ng 72 oras. Ang mga nasirang gusali ay madali lang kumpunihin sa loob ng ilang linggo. Bagamat may mga nasugatan at 3 namatay, ang mga terminal ng airport ay mabilis ding binuksan para sa mga limitadong flight. Nakatayo pa rin ang Burj Khalifa at ang mga sikat na isla ng Palm Jumeirah. Sa unang tingin, tila babalik na sa normal ang lahat dahil ang semento at bakal ay madaling palitan. Pero ang hindi naintindihan ng marami, ang ekonomiya ng Dubai ay hindi nakabase sa mga gusali kundi sa pakiramdam ng mga tao. Ang tiwalang binuo nila sa loob ng maraming dekada ay parang salamin na nabasag noong gabi ng February 28. Ang totoong problema ng Dubai ay hindi ang mga missile na pwedeng harangin, kundi ang tinatawag nating mobile capital o yung yaman na madaling ilipat kahit saan. Ang mga bilyonaryo at malalaking kumpanya ay pumunta rito dahil sa isang rason: kaya nilang umalis anumang oras. 72% ng populasyon sa Dubai ay mga dayuhan na walang permanenteng ugat sa lugar. Narito lang sila dahil walang tax, maganda ang kalsada, at higit sa lahat dahil sa seguridad. Sa sandaling magbago ang isa sa mga rason na ito, ang desisyon nilang manatili ay magbabago rin. Kung titingnan natin ang kasaysayan, ang pag-angat ng Dubai ay bunga rin ng gulo sa ibang bansa. Noong 1970s, ang Beirut ang sentro ng pananalapi sa Middle East hanggang sa masira ito ng giyera. Ngayon, ang sitwasyon ay bumabaligtad na. Libo-libong mga dayuhan ang binibigyan na ng tulong ng kanilang mga sariling gobyerno para makalikas sa loob lang ng 48 oras. Ang mga taong tumakas sa sarili nilang bansa para sa kaligtasan ay nagising sa isang lungsod na mas delikado na ngayon kaysa noong nakaraang linggo. Habang tumatagal ang gulo sa rehiyon, lalong nagiging kaakit-akit naman ang ibang lugar gaya ng Singapore o London para sa mga mayayaman. Ang Dubai ay hindi itinayo sa langis, kundi sa isang pangako na kahit anong mangyari sa kapitbahay nila, hindi sila madadamay. Pero ang ideya na ang Dubai ay iba sa lahat ay naglaho na kasabay ng mga pagsabog.
Walang defense system sa mundo ang kayang humarang sa isang ideyang unti-unti nang namamatay sa isip ng mga tao. Sa tingin nyo, babalik pa kaya ang sigla ng Dubai o ito na ang simula ng paglipat ng yaman sa ibang bansa? Kung ikaw ang bilyonaryong may ari-arian doon, pipiliin mo pa rin bang manatili o mag-e-empake ka na rin habang maaga pa? Ibahagi mo naman ang opinyon mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.